Boss, Oh, Caprion. Ano topic natin ngayon? oh, Pagkaalala ko, may nabanggit kang series of lecture about refrigeration and air conditioning. oo nga. Kailan ba ang simula nun, boss? Simulan natin ngayon. Dahil Yun. lagi na lang tayo nasisingitan ng mga comments sa vlogs natin eh. So dapat yung mga comments, yung mga concerns, medyo sinasagot muna natin. Pero sa oras na ito, bibirahin natin yan. It's about fundamentals of refrigeration and air conditioning. Okay, alam niyo mga kapriyon, mas maganda tatayo natin yan ha. Okay. Yan. Alam mo, dapat may laser pointer tayo pero dahil siyempre mababago yung trademark natin eh. Kapirchog. Okay, mga kapriyon. Una-una, kailangan bigyan muna natin ng overview ang ating topic na ito. So, napakalaga kasi sa isang repairman, pag ikaw ay refrigeration and air conditioning, dapat alam mo yung ibig sabihin ng iyong trabaho. Halimbawa, ikaw ay kumuha ng engineering. Ang course mo ay electrical engineering. Alam natin, it's about electricity. Natural, tatanungin ka, what is electricity? Natural. Ang sagot diyan, electricity is the electric in the city. Palan tayo ha. Peace lang tayo ha. Okay. Number one. What is refrigeration nga ba? And air conditioning. Mga kapriyon, napakalaga kasi yung dapat malaman mo rin yan eh. Hindi lang na purkin repair ng refrigerator, ng aircon, baka matimpong ka ni customer. Pare, ano ba ibig sabihin ng refrigeration o ng air conditioning? Baka sabihin mo, sir, ito, refrigerator. Ang ibig sabihin niya mga kapriyon, refrigeration is the process of heat transfer or it's a process of heat removal in a confined space. Ano ibig sabihin niyan? I-illustrate natin, ha? Kaya nagkakaroon ng refrigeration application dahil dito sa yung mga foods na ating nilalagay sa isang refrigerator o anuman mga freezer, di ba, sa pamagitan ng refrigeration application ay nagkakaroon ng existing yung mga foods natin na hindi nasisira. Kahit na ilang araw hanggang 2 to 3 days, walang molds na nagaganap because of refrigeration application. Pagkain natin, di ba? Pag may ice cream tayo, nilagay sa freezer, di ba ang sarap kainin? At lahat ng malalamig na tubig na yan, pag ang ating yung malamig na tubig at ating ininom, di ba ang sarap ng pakiramdam? Yan ang application ng refrigeration. The process of heat removal or the process of heat transfer in a confined space. So, iyan ang ibig sabihin yan. Ano naman ngayon yung air conditioning? Ang air conditioning mga kapriyon, it's a process of heat removing from an enclosed space to maintain desired temperature. Ibig sabihin, sa air conditioning kasi mga kapriyon, ang issue dyan yung humidity. Di ba? Kaya tayo nagkakaroon ng air conditioning para yung comfort. Di ba? Tingnan natin. Pag tayo ay nasa labas, pawis na pawis tayo. Pag pumasok tayo sa isang kwarto na naka-enclose at mainit, ano ang mangyayari doon? Di ba hindi tayo komportable? Pero dahil sa air conditioning application naman, pag tayo ay pawis na pawis, pagpasok natin sa loob ng mga rooms natin na malamig, di ba ang sarap?
So, yun yung humid content. Yung vapor content sa air, yun ang tinatawag na humidity. So, ang aircon ay yan ang nag-application ng para mawala yung humid sa isang space para magkaroon ng cooling and comfort. So, yan ang application ng air conditioning. Now, natural, gusto ko magkaroon ng overview sa ating topic na ito. Ito yan. Dito sa itong topic natin na ito, it's about mechanical ito. Una-una, overview lang ito mahaba pang labanan natin yan. Dito sa mga components na ito, 4 lang ang pinaka-major components. Number 1, itong compressor. Number 2, condenser. Number 3, expansion valve. And number 4, evaporator. So, yun ang pinaka-mahalaga major components ng refrigeration and air conditioning. Yung the rest na yan, ang tawag niyan, mga accessories na lang. Okay. For example, sa compressor, maraming klaseng compressor, mga kapriyon. By the way pala, di ba sabi ko sa inyo, mag-take note naman kayo. Kasi, iba talaga yung pakikinggan mo, tapos wala kang take note. Pagkatapos ng lecture natin, parang almost 1 to 2% lang nakukuha natin doon. Pero pag nag-take note ka, madadala mo yan sa site, sa troubleshooting. Okay, sa compressor, bali ilang klaseng compressor? 5 types of compressor. Number 1, ito, kompleto na reciprocating. Anong klase ba yan? Rotary type, screw type, scroll type, and centrifugal. Next topic natin, mga kapriyon, ipapakita ko sa iyo lahat ng klaseng compressor na ito. Minsan nga, nag-vlog tayo about compressor. Ang sabi na nag-comment, ang mayroon lang piston saka flapper valve reciprocating. Ito daw rotary, wala nang valve. Itong screw, centrifugal, wala na rin daw flapper valve. Sa palagay nyo, kapriyon, ano ang sagot mo dyan? Alalahanin natin, walang magaganap na high pressure pag walang flapper valve. So, iisa-isahin natin yan. Dadalhin natin dito sa lamesa, makikita nyo. Ito pala yung rotary. Ito pala yung reciprocating. Ito pala screw. Ito pala scroll. At ito yung centrifugal. Ito yung centrifugal, mga kapriyon. Mukhang malabo ko ito madala dito. Dahil ito, malalakihan to. Gagamit tayo ng yung malaki, boom truck. So, itong 4 na ito, 100%, madadala ko dito sa table na ito at ipapakita ko sa inyo kung bakit at anong klase ng mga compressor na ito. Ano ba ang bawat function ng bawat isa ng ganyang compressor? Okay. Pangalawa, mayroon tayong tinatawag na ito, condenser. Ito yung condenser natin Sa condenser ng mga kapriyon, mayroon tayong tinatawag na field static, field force convection, wired static, plate static. Ano bang klase yan? So, lahat yung kapriyon, iisa-isahin natin, dadalhin natin yan dito sa table natin. Ipapakita natin, baka yung ginagawa mong refrigerator, ano bang klase yun? Yung ginagawa mong freezer, anong klase ba yun? Yung ginagawa mong aircon, yung split type, yung centralized, anong klase ba? Nasaan ka ba dito? Ayan. Tandaan natin yan. Next, natural, may expansion valve. Ito yan. Yung pangatlong pinaka-major component ng air conditioning, expansion valve. Ngayon, minsan na-topic na natin to. So, mayroon tayong expansion valve, thermostatic expansion valve. Mayroong equalizer, mayroong walang equalizer, mayroong yung recalibrated o mayroong calibration, at mayroong electronics expansion valve. So,
yung last vlog natin, parang na-discuss na natin yan. So, lahat ng class expansion valve na ibigay ko na doon at binigay ko na yung mga bawat trabaho explanation ng bawat expansion valve. Okay. So, tapos na tayo dito. Ito na naman, sa evaporator. Ito na naman, evaporator, ha? Yung evaporator naman natin, ito na naman, 4 na naman na klase. Number 1, shell type. Anong klase ba yan? Ito din, shell type. Then, pangatlo, wall type. Then, pang-4, pin tube type. So, again, sa ikaw na gumagawa na ng ilang taon, lahat nagagawa mo na, maaring nahawakan mo na ito. Pero nasaan ka ba dito? Alam mo ba dito kung ano yung para sa refrigerator, sa aircon? Alam mo ba? So, stay put ka lang dyan. Malalaman natin dyan sa mga susunod na discussion natin. Tuloy-tuloy na to, series of lectures natin. Okay. Dito naman dito sa cycle na ito, meron tayong 5 basic type of components. Kanina, 4 major components. Dito naman, 5 basic types of components. Number 1, yung physical, ibig sabihin, connected with or pertaining to. So, mechanical. Ito, physical, yan. Yung mga connection na yan, mga pipings na yan yung physical. Ha? So, pangalawa, mayroon tinatawag na mechanical. Pag sinabing mechanical, mga kapriyon, made and operated by machine. So, kaya mayroon tayong compressor. At higit sa lahat, mga kapriyon, itong compressor na ito, mayroon tayong tinatawag na 3 common terms of energy. Ha? Number 1, electrical energy. Ano ang ibig sabihin ng electrical energy? Pag itong compressor mo, sabi dito, flows into an electric motor. Ayan. Pag itong electric energy na ito, sinuplayan mo ng electrical power supply ito, ang susunod ay i-drive niya yung mechanical at sabi dito ay used to turn the compressor. Then, pangatlo, yung heat energy na kung saan itong compressor na ito, sinuplayan mo ng power, tapos yung mechanical energy, i-drive niya yung mechanical, then mag-create ng high pressure. Ha? Yung high pressure ng vapor to high pressure and high temperature transforming mechanical energy into heat energy. So, pag sinuplayan ito ng power, i-drive ng mechanical, then yung mechanical magpuproduce ng high pressure, high temperature, then ito yung energy, yung 3 types ng energy. Ha? Okay. Next, ito pa. Pangalawa, mayroon tayong tinatawag na chemical. So, dito sa system na ito, mayroon ditong chemical. Ano yung chemical dito? Kaya last vlog natin, diniscuss natin, it's about yung mga element, compound, composition ng refrigerant. So, yun. Kaya sabi natin, one or more components to be compound, element compound na mayroong mixture siya. So, iyon ang tinatawag na part na mechanical dito. Na chemical, refrigerant, then iyon yung mga components na nandito. Ha? Kaya nga, napakahalaga na hindi lang tayo repair mga kapriyon. Dapat alam natin yung bawat temperature dito, yung pressure dito, yung lahat ng mga components dito dapat alamin natin. Okay. Tulad nito. Mayroon temperature. So, ito yung temperature. Ano ba ang temperature natin? So, yung temperature natin ay degrees of hotness and coldness. Kaya mayroon ditong malamig, mayroon ditong mainit. So, coldness and hotness ang nandito sa isang components na ito. So, pangalawang mga kapriyon, itong mga pressure natin dito, dapat
hindi lang tayo nagkumukuha doon sa mga nakikita natin. Una-una, saan ba nanggaling yung pressure, na word na pressure? Yan ay mga kapriyon ay galing kay Pascal's law. Yun ang application ng kilopascal. Pero usually mga kapriyon, yung ginagamit natin ngayon ay PSI. Paano ba nangyari yon? Yung Pascal's law kasi mga kapriyon, ang equivalent doon is 101.3 kilopascal. So, sa mga engineering terms ay renown of yan, ginawang 100, then binase naman yan doon sa normal atmospheric pressure. Ano ba yung normal atmospheric pressure natin? Sabi sa libro, 14.7. So, sa maling salita, renown off natin yan, nagiging 15 PSI. So, yan yung mga mostly commonly na ginagamit natin, PSI. So, ito yan mga kapriyon ha. Ito yung mga basic muna natin dapat alamin kung bakit nga ba paano nagkakaroon ng heat transfer, ng condensation, kung paano ito lahat nagtatrabaho. Ha? Okay mga kapriyon. For the meantime, sa susunod, lahat yan, iisa-isahin natin yan. Ha? Para makikita natin kung paano nga ba magtrabaho. Halimbawa, dito, ano ba ang trabaho nito? Ipapaliwanag. Next topic natin, ipapaliwanag na natin to. Ito, ipapaliwanag natin dito. Pagdating dito, ano na ba yung pressure dito? Yung first, second, inner coil ng condenser. Anong klase yung pressure ba? Anong klase yung liquid ba? Yun nandiyan dyan. So lahat yan, iisa-isahin natin yan. Ha? Pero laging kong sinasabi na ang pag-aaral ay dapat paunti-unti lang. Kasi kung bibiglain natin, mabubulunan tayo. Di ba? O, paano mga kapriyan, ha? Next topic natin. Dito na tayo. Lahat yan, isa-isahin natin yan. Ano ba ang trabaho ng bawat isa nito? At ito ba, bakit nga ba may condenser? Bakit nga ba may accumulator? Bakit nga ba filter dryer? Lahat yan, isa-isahin natin. For the meantime, ito lang muna yung overview ng ating lecture sa oras na ito. Next lecture natin mga kapriyon, medyo lalalim na natin yung ating pagtuturo. Ha? Okay. Abangan ko yan, boss. Abangan natin yan mga kapriyon. So for the meantime, hanggang dito na muna and God